virtual assembly, no matter what is giunsa niyo siya papahibaw, may be nga nag-send mo og CBL sa inyong GC or sa inyong private Facebook groups para makabasa sila, that's very good. Okay? Dapat makahibaw sila unsa lay balaod kay basin apil-apil sila nya wala sila kahibaw unsa lay mga rules, no? And even kanang purpose sa inyong organization mo nang di pud sila ganahan or di sila makasabot mo nang sige sila yaw-yaw on social media or any other ways nga asa sila magyaw-yaw kay wa sila kasabot at first. So that I voluntarily agree to contribute the funds of the aforementioned organization to support its goals and endeavor for the studentry and to the community. So I have noticed that there are also organizations wherein they don't have membership nga or like kanang membership contribution from the members. Okay, but there are also organization. I think most of you nasa ilang CBL naka-indicate ang contribution. And please eliminate the word fee. Lahi ang fee kay murag nangulik yun na mayad. I hope nga we are on the same page nga we want to label it as contribution. Kaya ang contribution, it comes from the member itself. Kung dili kita ang murag ni-impose ba nga, oy, na fee. So it's voluntary contribution. So I would suggest, I think I suggested Jay Galina Buntag na for those gani nga organization nga ay mag-collect og contribution, you may specify aning agreement nga that I voluntarily agree to contribute, say for example, 20 pesos for the aforementioned organization to support its goals and endeavor for the studentry and to the community. So ngano gi-specify ang fund, ang amount so that wala reklamo. So kay sila pila da ilang i-contribute. Okay? So you may edit this one later on. Kay lahi man tawag amount. Or even katong walay collection or di collection right. Katong walay contribution, you may delete also this line. Okay? Dili siya applicable ninyo. Then next line, that I shall participate to any activities and meetings set by the organization. Thus, for any unexpected circumstance, an excuse letter will be given to the organization president on or before the said event. So, dapat po, kaning line would be very essential so that the members would really be actively participating or more coordinate din in terms of you have activities and projects as well. So, dapat makahibaw po ta on sa ilang reasons and we want also to excuse them. That I shall be made answerable in all intention and unintentional negligent acts that will ruin the figure of the organization. It's very important kay might be ang member na din ninyo ang magpadaot sa organization. So may it be intentional or unintentional, they know that they're liable as a member of your organization. As I sign this organization membership form, I'm aware of my choice and I grant my permission to disclose my information to the aforementioned organization. So if you have comments later, siguro after my top after nako, so I will just leave man later on. So you may discuss it among the group kay basig na may gusto ipuno or gusto nga clarification. So guys, the primary purpose sa gani is aware ato ang mga bata or mga students nga this is voluntary. At the same time, any contribution nga ilang kuan is coming from them. They are aware of the amount. And katong mga, for example, you have activities, acquaintance party, or sa padya assembly that would involve financial aspect. So that's also voluntary. So dita mamugos. We want to have kanang let's have a positive reinforcement nga style rather than the negative way of, for example, ay magkanang tawag ani na magpa-fines ta, magpanyana. So yung ano, if we use positive reinforcement, mas safe ta. I hope nakasabot mo kay at least katurang member na ni volunteer or ni sign ani katuro po na maka-avail sa inyong mga projects, activities or trainings. Say for example, a particular program kaning course, magpa-training siya or tutorial. So katuro po mga member na ni contribute or ni sign ani nga tawag ani membership form katuro sa dinyong kitailan. So maibog man ang uban na ay wala kon apel sa mga trainings or activities because of sila member. So that's our way lang to encourage our fellow students to become members. So bahala pa og 30 ra mo kabuok. For example, town org mo nga 30 ra mo kabuok, or from 50, 30 ra mo commit, mas maayo. So we want to nurture nga students nga willing to volunteer dili kay mapugos
or they would treat our organizations as burden. So from there, bisan pa og usa man ang kadaghanon, quantity no, and then the quality is compromised or dili maayo. So I hope you nakuha ninyo ang message or purpose nga nung mag-conduct ani. And so sa katong mga every organization here, you would update your membership profile. So kanang members nga willing should mo sign ani. So katong dili mo sign, so you would update your database. And then at least makaibaw mo kinsa din yung katikiran sa yung services or programs and activities. And sila ra sad ang prioritize. Okay? So I know nga you're all I want to congratulate everyone guys sa katong mga activities nga na-organize ninyo, might be online or virtual, may be virtual or in person. So know that the Student Affairs and Services Office, we're here to support the different organizations. So we're still long way to go pa ta. So by give you heads up no by November 3, that will be our acquaintance party. So I hope everyone can participate. And then that's also the time where our new university president in the person of Dr. Anthony M. Pinaso will also be present in for the first time meet the Baisu community. So mas maayo nga nata dira on November 3. And what else? So for if you have any concerns, can you pala before I leave? I have another meeting. So I know we have different types of organization. No, we have town organization. We also have sa mga curricular programs, I mean academic student orgs, and we also have from different non-academic mga in terms of arts. So I hope nga you have your respective GCs or respective group as well, or you may also conduct. We have representatives as I guess man siguro for each of the type of organization. Please share mga good practices or best practices ninyo sa inyong organization. If you have something to share na nabuhat ninyo sa inyong town, so might be helpful for other organizations nga ma-inspire sila to also conduct. So help each other. So dili pasabot na we compete nga, oy mas nindot ako or nakabuhat ko yan eh. So the best way we can do is really to help one another and even share our resources or even practices or by simply answering the questions of other organizations that would be a big help. So I hope you would communicate, no? And dili lang kay mas malipay ko nga dili ra si usa ka town org ang ni excel or daghang nabuhat, but then all of us who are accredited student organizations. And I hope nga you will be also present in all the meetings kay this is also our basis, one of our bases for the renewal of your organization. So just strict na ta for next year sa renewal. So one factor yun that we would really look into is your attendance in meetings in this campus student organizations. So lain pag kayo active kayo ka sa pag-implement of activities, but then hindi ka mo coordinate or mo tawag ani mo take parts activities sa entire CSO, no? So again, congratulations everyone for the activities you organize and organize pa ninyo in the future. And let's hope for the best. And if you have any questions, you may contact Jay or Napo. And then I hope you could be able to shell out or really give good results and output out from this meeting. So I have to leave, so I think Jay will continue the discussion if you have questions. So thank you so much, and I'll see you soon. Thank you, sir, for sharing your time with us today. And regarding the ipod aning sa organizational membership agreement, ang katong nga part nga mag-send of excuse letter, we have also prepared that one as well here. And I'm going to share it to you right now. So this is the official excuse letter that you're going to provide to your members. And diri butang sa first line is ang date. And don't forget to insert your organization logo on the top left of the paper. Provide as well your name and the abbreviated word of the organization, like for example, sa BDATS, BDATS, and then state ang reason nga nung di sila ka-attend sa inyong activity, then signature nila, position, abbreviated word again of the org, and name of the organization secretary will be noted by and approved by you.
the organization president. So this form, this excuse letter, together with the organizational membership form, the updated one, I will drop this one to the AD primer kit and I will send the link again para dito ra ninyo kwaon. And next up, regarding with the CBL that we added from the discussions, there might be a possibility that you will have to update your bylaws after we have set the final CBL for the organization, for the CSO rather. So we're going to check one by one sa tanang CBL ninyo. And also I'm requesting the new organizations to prepare as well a CBL para amo pong i-double check kung unsay fit and pwede para sa inyong organization. Murag mag in short, murag among i-double check kanang CBLs ninyo to double check if kanang dili ba siya mosango ug magkaproblema sa inyong mga orgs. And aside from that, mag-update rami soon aning CBL, um especially with your positions. 'Di ba nag-send man si Eric ninyo katong mga assistants or mga executives para sa each Team or VPs. yes, exactly. And apil po na sa among CBL nga himon pohon. Hinay-hinayan pa jud namon ni siya. And next, mhm. So the next thing that we're going to talk about is regarding with the Tabo flow, posting of materials, activities, and profile blasts. So ginahinayan na nato ni siya og set sa akong kanang calendar. And the first thing nga akong ipakita ninyo since ga-share naman ko sa akong screen karon, pakit-on mo na ako sa activity design. And ang pangan sa tabo will be Mugna sa Panaghiusa, and it will be celebrated on November 11 at the Baiso MC Activity Center. So it will start at 8 o'clock in the morning and will end on 5 o'clock in the afternoon. And all members and officers of all organizations are invited. And I mean all students di ay dili ra kita officers, dili ra mga officers sa inyong org, but kitang tanan estudyante sa Baiso MC. And I will let you see the program flow. So 7 to 8 p.m. preparation time para sa mga officers and kanang organization officers. Then mo na siya 8 singing of hymns, opening prayer, welcoming address by Jean Nebria, then introduction of campus student organization tabo, then ribbon cutting, then in the afternoon diha na magsagot ang mga events and games nato. So kung unsay gihatag nilang Rhea nato, mao ra pud ang akong magipang kuan sa games, murag wala ako giutro. Kay if utrohon man gud siya dako kayang usob. And na send out na din ni siya nga activity design na pirmahan na ni kanang Sir Fuliante og ni Sir Mark, and magpapirma na pud ko balik utro ni Ma'am Nebria kay wala siya paggahapon and today wala sad mi kasod sa school. So nothing to worry kay bisan pag nangandam ta ani, sure jud ko ma-approve ni siya and dili ni siya balibaran ni Ma'am Nebria. So I'm going to present you first the events and games. So I will send you a copy as well sa atong group chat aning updated AD. And the first event is the Vest in Spelling or Vest in Spelling Yarn. Needed tag 24 participants ani and will be divided into three groups. And kaning prizes sure na dyan nga mo ni atong ihatag kaya mo po niya i-post sa Facebook page. And then the next game is the Write It on the Back. 20 participants and prizes, 2K for the first place and so on. And then Amazing Race, 15 participants. And Longest Line, 15 participants pod. So naapod tay kanang pa-event aning kada orgs
And also, you have nothing to worry regarding with your place kay mo send ako og kanang letter sa Tagbilaran City to request for tents kay for sure dili man ta maigo tanan sa activity center tungod kay atong organization is about 71 man siguro tanan. So dili jud tanan maigo sa activity center. So nag-think mi ni Rhea nga basin ma-occupy po nato ang kanang sa parking area from both sides and kanang walk by pod kanang sa atbang sa library. And regarding sa table, if na may concerns regarding sa table, murag magpangita pa mi ana ug unsa mong pamaagi nga kanang mahatag na mo na nga table kay gamay ra jud ang table nga mapahuwam sa tua sa Bison yan. Wala ko sure if magpahuwam bag table ang taga Tagbilaran. And go. Yeah. Let's go back with the best in booth design. This is for all of us registered organizations in Bohol State University, and participants must access the link to register. So there will be a Google form to be provided, maybe on November 5th, para makapag-register mo. And as early as now, pag-prepare na mo og unsay possible design ninyo sa inyong booths, and the booths must be set up 3 days before the event or maybe around 2 days lang para dili ra po siya kayo hassle sa inyong side. Then ang first placer na ay 3,000, second placer 2,000, and third placer 1,500. So regarding aning consolation prize, nothing for you all to worry. Kay bisan pag wala mo madaog sa best in booth, naag gihapon tay funds nga makuha. So ingani ang mahitabo guys, let me explain to you regarding with the consolation prize. So since dako kayo ang amount nga mapangayo nato if individual man gani atong pagpangayo. Wait lang. So since dako kayo siya og kanang individual nato nga pangayon ang consolation prize, I decided nga upat lang kabuok ang mo claim. And since natay upat ka different organizations, extracurricular, co-curricular, religious orgs, and town orgs, naamoy pundong nga 3K each. And pwede ninyo ni gamiton like puhon, fundings na to, and or unsa pa man inyong kagamitan na pwede ninyo na hulam-hulamon ana nga org. I mean, ana nga kanang group. So, ang mo claim aning consolation will be the representatives, and depende na ninyo na kung unsaon ninyo na pagbahin sa 3K. Though I know gamay ra kayo siya to think nga ang for example ang town org around 40 ka pinang orgs, so I know gamay ra jud kayo ang 3K para ninyo, but dili mo actually mag-uol kay daghan pa tag events nga mahapak pohon and surely makapangayo tag amounts nila. I mean makapangayo tag amounts or funds sa eskwelahan. And mao ni siya guys ang budgetary requirements. So pohon if katong gaplano nga mangayo na sa 10K, ingani pod inyong buhaton para ma-reimburse mo sa taga cashier. And aside na medyo taas sa jud ang process ng magpapirma ani. So mao ni siya, and dili na ko ma-explain og unsaon ning mga funds aning uban sa activity cost, but to give you a heads up, madong ni siya sa ato ang fundings or madong ni siya sa ato ang madong ni siya sa kanang sa treasurer nato, and these amounts, some of the amounts ani nga madong sa atong fundings will be used para naatay own printer kay as of now we are currently making letters na para naatay room sa bingag if ibalhin na ta ato next year para na pud may katambayan. And aside ana ang ubang funds gaplano ko nga magpalit og own printer para dito na mo mag-print anytime kay if kapunay ta sa sama basi mahasulan na si Sir Kerwin ba
though south siya, pero lami pod og paminaw og nanatay kaugalingong mga gamit. So mao po na isa sa mga plans nato pohon. And then okay, maora ni siya for the activities design para sa tabo, mugna sa panaghiusa. Na may pangutana? Hello, na may pangutana? Okay, yes. Magama po may AD na mo para sa tabo or Ah, ang CSO ra. dili na mo maghimo og idea na. So, samtang ga-program ang kanang CSO sa tabo, napo mo yung mga mini events. Depende ninyo na kung gusto ninyo na pag-handle kanang magpa-event ba mo or unsa ba yung plano sa sa tabo, like pwede mo mamaligyaan na nga time or ug unsay trip go ninyo sa inyong org, pwede po ninyo ipakita ninyo yung mga achievements before or bisag unsa. I mean bisan unsa jud, like depende na ninyo kung unsa inyong ganan ipakita during the tabo para maka-encourage mo og daghan nga members. So pabagayan na jud ni siya ng ana nga day. And then napay lang pangutana? Hello, Wing, sir. Hi, yes. Hello, Vincent? Yes, I am the representative of Historical Office Club kay wala si press and nalate og sud bitaw kay and due to kanang bad weather as lang ko unsay kanang topic na tackle an Oh, org tabo. okay, okay. If naulahira ka, I think naay naka-video record karon nga ano, meeting. I think Yes, thank you. naka-record ra si Ray Del Sario. Paki-confirm po. Yes, press. Nag-record ko ron. Okay, okay, good. So, i-drop ra na ni Ray maybe later or maybe ugma kung kano sa siya free para maka-backtrack na pud mo sa mga nastoryaan. Kay earlier, nagstorya mi about sa membership agreement. Oh yes, membership form agreement and the excuse letter. Then sa tabo pod sa mga games and events nga may tabo. So, yes, you can check Ray Rosario later para sa recorded video. Thank you po. Welcomes. So, wait. Okay, Cheryl, say pangutanan nimo. Hi press, good evening. Kanang regarding atong naay pwede man inday nga na station ana. Unsa to po? Pakibalik. Regarding atong pwede maninda sa tabo or any showcase kanang naay station ana og asa mag kun ay kanang i-build ang usa kanang kita hay ang org na ay inga na ay itinda na ay mga tent or asa ibutang sila station. Okay, okay. Yes, kana siya amo pang tan-awon kung asa dapita. From which organic ka, Cheryl? Basos Pillar Press. Town org. Yes, Lord. Town org. Town org. Okay, okay. Yes, kanang naay mga stations nga among i-provide kung asa mo man kanang maninda. So kuan pa may mag-set po ni og asa mo dapita ilugar or ibutang. Kay I think ang town org murag sa tunga man siguro among ipabutang ang venue para ninyo. But mo send lang ko sa plan maybe next week para maka-prepare na pod mo. So, ayaw lang mo kagula na tigalag mo ka ng pwesto. Okay, press. So, Thank you. welcome. Welcome. Ay, King?
November 18 to, no? Bukatarog tanaw. November 11. November 11, sige. Okay. Ano sa imong question, Eric? Okay, I just want to talk about the budget for preparation for your booth no. So I think kanang initiative na sa organization depende kung saan nila na pagpadagan ang inyong booth na. Yes, exactly. So pangutana mo din na ni Jessica, no? Regarding with the budget for the preparation. Still actually walay reimbursement nga mahitabo para sa mga small orgs. If kita'y magpa-event more, magpa-mini games during the CSO, wala siya reimbursement, but andami katong sa consolation part bitaw, kato siya ang amount nga mahatag sa BISO, and oh yes, mo to yung amount nga mahatag sa BISO katong sa consolation prize para ninyo. And still on a reimbursement way na rin mo claim dito sa cashier. Falaana. Pilay limit sa land area. For that, wala pa mi ka hibaw o pilay limit sa land area nga mong ihatag. But maybe sa isa ka tent around 4 or 5 orgs ang iguon. But amo patanawon na kay depende na sa tent nga ihatag sa taga Tagbilaran City. Regarding sa pag-resubmit sa CBL for rechecking press, kana sa to siya. Kana siya ang among i-check nga CBL kay katong gi-submit ninyo ni Sir Kerwin sa katong sa requirements ato may mag-base to check your CBLs. And in case dyan nabutang sa CBL ang katong phase something, since di man dyan malikayan nga mag-need og funds ang org, pwede ba gyapon mag-change ang CBL within this year or before the rechecking? For that, ang CBL ma-change na ninyo next year. And amo lang buhaton karon is to double check everything to make sure nga kanang goods inyong CBL para i-submit or para kanang i-transfer niyo sa next batch. Sure na ang November 11 or tentative pa? Sure na ang November 11. When mag-start ang new org membership forms, pwede ninyo ni sugdan next week since amo naman ihatag. Then ang kani siya nga copy, inyuhon ra ni siya nga copy, and depende ra na ninyo og gusto niyo paghatag, but that depende, but ihatag siya through online lang. So nara ninyo is soft copy, dili na siya i-print out. Yes, Jessica, nakipakutan na po. Hi, good evening, Jay. So, my concern is with regards to membership fee sa Mayor's League. So, nakakollect na may ahead sa kanang membership fee, and it was worth 50 pesos. And then the challenge now is nag-collect na may ahead kay kuan magud na may upcoming activity, which is the Mayor's League team building. And I find it hard kung unsaon ako pag-inform nila or to state nila kung di ba kay ang bag-o naman ron kay is membership contribution. So karon man gud kay na-consolidate na ang money, and dako nagkwarta gihawiran ang Mayor's League kay tungod sa t-shirts. So can you give us some advice kung unsaon gani namo pag-approach nila? Okay. Same thing sa nahitabo actually sa among org nga nag-collect nami og membership fee katong gipangayoan pod mi sa nationals, and for that pwede ra nimo edit so og hatag nila gud ang copy katong bag-ong copy nato sa kanang membership form, and ingnon ra ninyo sila nga kaning bag-ong nga copy is a copy being released by the CSO, and the last copy nga imong gi-provide nila is coming from the SAU office. So pwede ra nimo na siya ingon, and from the organizational membership agreement, pwede na nimo dili siya usubon since contribute naman sila sa funds, pwede na nimo kanang tangtangon to nga part, or
pwede na po naman ipadayon na that I voluntarily agree to contribute to the funds to the aforementioned organization, and yan na lang. Pwede ra nimo ko siya i-direct og hatag nila para sa katong sa form nga gi-prepare namo. Okay, Jay. I have a follow-up question dahil si Jowa. Ingon siya nga, Mhm. unsa daw pamaagi pag-judge sa mga booth by classification ba or sa org mismo. Okay. Regarding sa judging sa booths, dili siya by classifications, but sa tanan na, like kanang tanan na bitaw ang pagka-judge, dili ra kanang i-specify nga from exacury sila ang first nga dili na. Like kung unsa ra jud ang kung unsay pinaka-best or pinaka-pakaan ang I adlaw. think, Zay, Okay, Jay. Zay. Yes, Jay. I think sa exhibit Mhm. or the booths, no, kay kana bitaw unsay naa sa inyong organization, no? For example, mostly ay kana bitaw for sa engineering, unsay mga naa na nga pwede ninyo i-show sa inyong booths, di ba? Nga na. For example, sa town organization, di ba? Kasagaran ng tao mostly kanang mga cultural or mga tourism, no? For example, sa Dawis kay or ang pananagat na naman, no? So, nga na. Kintahay among i-show is about pud sa pananagat, no? More nga na bitaw kung unsa ang naa sa inyong gikanan nga na ba? It's just my suggestion for your booths lang. What? Yes, pwede nga to, like kung unsay naa sa inyong org good, then depende ra ninyo kung sa inyong pamaagi sa pag-present. Pwede pod katong gi-suggest ni Eric, pwede po mo mamaligya og merch or unsa inyong pamaagi. Mas maayo pod og kanang during the tabo maka-earn pud mo og money, and ana nga part dili na mi manghilabot sa CSO since inyuhan na. And if gaplano man gani mo og baligya, make sure to have liquidation reports para dili po mo ma-question sa inyong members. So, going to answer Fritzy. Good evening po. Okay ra og ang una nga nahimo nga si bill ang gamiton namin in General Assembly meeting. Yes. As of now, mo sa jud inyong gamiton ang dili pa updated, and the updated CBL sa inyong orgs will be used for the next generations or for the next presidents na. So bali murag karon gipang correct namo para i-prepare siya para sa mga next organization presidents. Ting midterms man na naay memo ana na Y klase. Yes, pahimuan naman ni siya memo ni gipahimuan ni naman siya memo nilang Ray, and wala pa mi actually naka-talk ni Ma'am Nebria ana, but ubanan ko ni Rhea og papirma ana nga date sa November 11, and bitaw midterm exam siya na siya, but we will try to pursue. Kay actually if i-move pa man gud nato og if i-move nato siya sa week 13 og 20, kay as far as I know naapoy planuhan nga intramurals ana nga day. So November 14 to 26 na daw gi-propose nga intramurals ana si Ray nako, and I'm planning sab nga inig 28 sa November mag CSO recognition data para madawat na ninyo inyong mga certificates and as possible merch nato. So mato siya. Amo pang storyaan si Ma'am Nebria balik. Maybe karong acquaintance party kay naman na siya. So mato regarding sa ED. Napay lang pangutana. Nato yung nag-raise og hand. Ako to. Kisa to?
Okay, additional advice for Mayor's League. Okay, okay. Naay No. pangutana. Aningon na ba ko ni? Nga kuan, pwede ra nga magpa-meeting ka sa inyo sa Mayor's League no, mga mayors kung kay nagsingil naman mag 50 pesos di ba para sa tabo. So, i-try to ask them kung agree ba sila sa 50 or basta hindi ganahan sila dungaga no, nga na. So, para nabitay support ang inyong nga pagpaningil og 50 pesos para more ganang agreehan sa tanan na lang nga na. Kaya na parehas na sa mong case pod sa mong organization nga na mo nang na wala namin nakahawat sa agreement form nga gihatag sa CSO kay needed na jud kayo na mo. Mo ta. So mo ra to ma-advise sa Mayor's League. Actually, nagplan sad mi nga kanang mag-general Go ahead, Jess. assembly by second week of November. So ato na lang sad nako. But our assembly is kuan lang gid siya kanang virtual kay mostly sa mga mayors lagi sa ilang balay ba ana. That's it. But thank you for your advice. No, we'll just kanang make ways on how to inform them about that. Thank you, Eric. Okay. Okay. So, napailaing concerned regarding with the tabo. I'm only seeing 60 headcounts here. So, naay ubang org nga wala ka-attend. So, napamailaing pangutana. Okay na yung nag-hands up. JC, yes po. Good evening, Jay. Kanang sa town org ba? If naay members nga ay naay member nga moingon nga unahon niya iyahang co-curricular nga organization. So unsa man wala na may kuan mahimo na. Unsa ano man siya pag kuan. What do you mean with that one man? Like, Untahay kuan. Di may makapatawag ani maka kuan na niya kay unahon niya ag co-curricular organization niya. Kana bitaw napod siya kuan ba kanang commitment sa iyahang co-curricular Karason. org. like from the events or Um, unsa man? Oh, sa the whole tabo gyud na siya kuan na. Okay, okay. So, in short, na member siya sa laing org niya, member po siya sa inyong org. May mong pasabot? Oh, ay kuan man di ba kanang murag tanan man siguro kanang mga majors or kanang Yes, tanan courses na students is kuan duha. org. Yan. Oh. So asa may mauna si co-curricular or si or si kuan town org. Okay, okay. What Regarding do you ana, mean sa kanang in what case ang kanang unsay mauna ana? Unsay pasabot nimo sa unsay unahon? Unsa man nga klase nga unahon Ade nga commitment buhaton nila mo? wala may dili na ta mag kuan nila kay ipauna gid to. Okay, okay. ina lang nga about kana bitong since kay ni nagpa-member man ka ni, you need to balance your kuan kung need ka ani nga isa inyong organization dapat mo commit jud ka nga yana. Kaya mo to nga napud na agreement di ba? So sa agreement na pud nakabutang dito siguro kung dapat jud ka mo dong sa activity sa kuan pod anang sa organization. Go ahead, Jess. Actually, this is with regards sa kanang giingon ni JC no. Actually sa Mayor's League kanang tanan mag-members kay mayors ana niya. However na yung mga members gid ba nga kanang dili gani sila mag-cooperate kay lagi nag-focus sila sa isa ka org ana. So mula gyud nakalisod bitaw if ever gani dili siya compulsory ana kay ang uban is i-disregard yung labang ilang kanang responsibility sa org. Okay, okay. Actually for that, it really depends mangud sa estudyante if unsa iyang iprayo ang co-curricular ba niya or extra or ang town org. And actually on preparing the booths,
dili man actually need tanang members mo tabang decorate ana. So maybe ang most jud ana nga mutabang og decorate sa booth ang mga officers sa pud ana nga organization, like for example org nilang JC sa Baclayon. Ang mga officers jud pud sa org nila sa Baclayon mao jud pud mag-design sa booth, but ang katong mga ordinary members ninyo with that has a different org, they can also go with your booth, then mo transfer na po sila sa laing booth to double check, and pwede po magpakulo mo kung sa inyong plano ana nga day, like if required ba ninyo nga mudong sila, pwede ra po na ninyo buhaton, but make sure nga dili lang masango. So if ordinary member ang student, then depende na niya if kanang mo join ba siya sa, mo help ba siya sa town org or sa COCORI, like from your situation Ate kang Jessica, kasi kuan man gud pod Mayor's League ba imong gihandle niya, mostly mayors, mayors jud pod ang tanang members nimo. So depende ra jud na sa student if asa siya motabang, but it will be best if kanang imo mga officers jud mismo ana, like officers sa Mayor's League nga org, mas best if motabang jud sila sa decorate sa booth ninyo. What I mean, Jay, is sa activity yun sa org. Okay. Plano kami nga team building I think, ang uban. need siya og time siguro, like morning nga na nga kaning type of organization, di afternoon lahi na sad para mabahin nag time sa estudyante. How about that? Actually, I mean, what I'm trying to say, Eric, is dili sa tabo ha, sa kuan. okay, like kana mga activities jud ninyo. Parang team building. Okay. Kanang sa inyong giplanuhan di ana, Jessica, kana mag-compulsory mo? Mo lagi nga, di ba, dili man compulsory kay lagi organization ana. So wala wala mi mahimo kay kuan man marag voluntary ra bitaw, so ang uban mo hatag og excuse nga dili lagi sila mo attend due to some reasons ana nya isa sad kay nag-focus sila sa isa ka org. Okay. Okay. So, nakoy ko na makasulti. So, parehas sa mga sa organization, no, sa town. Moto nga nagpa kuan gid mi og kanang agreement form, no, nga kailangan anara to is kanang you need to follow the rules and regulation, mo attend ka sa mga activity. Unya, before me naka-create ani nga agreement is nasad mi voting, no, meeting me through virtual ra kay daghan mo kay min 600. So mo na nga kung mi-agree ka about sa katong gimitingan, kay ang mitingan namo is kanang majority decision making rule ang gigamit. So kung ang gimitingan namo is magtampo mi o kanang mo contribute mi taga-usa og tag 10 pesos. So mo na nga agree ba sila, then sa kanang sa agreement takabutang dadto ang unsa inyong gipangsabutan. The next about sa kanang bitawng dili mo attend. So dili mo attend, but pasabot ang gimitingan sad namo is dili kami or dili ako mismo or mga officers, kun dili ang tanan man ang nagkanabitawng giaprubahan nga naay penalty. So dili man kay ako ra, so but pasabot kanabitawng majority nga unsay kaangayan para sa organization mo na nga nagpa-penalty. Kung dili ka ka-attend, bayad kag penalty, pwede ra sad og community service. So nga na para wala kay kanabitawng ikakuan excuse bitaw nga dili sa kuha na ng iyong org kay nang may laing org. So nga no, kay naman may agreement, so you need to follow. Nga na ako masulti. Okay, I thought Sir Batoy made it clear nga kanang dili bitaw ta mamugos. Pero okay ra Jay nga kanang ingadto lagi nga kanang majority gani nga sabutan kay nga na magud kay mahog nga unfair bitaw sa side sa uban. Kay lagi mayors man sila in the first place, kay kanang dami lagi pulihan bitaw kay ngano di mo cooperate. Actually, nakasabot ko sa imong side, Jessica, and ako ni siya storyaon regarding sa imong nga org kay tungod kay Mayor's League siya, so murag mahagbong nga compulsory jud na sa tanang mayors. And
Di ba tanang department ba, no? Tanang department? Yes. Yes, and to think that kanang mayors are very vital to information. Yeah. Hmm, okay. Sige, sige. Ako na siyang pastoryaan ni Sir, Batoy, kay I think your org is possible nga compulsory jud siya. Like dili siya voluntary lang, kay Mayor's League man gud. Yes, Jay. Labi na bitaw sa engineering nga department. Ang gahi kay ulo. Lagi Sabi ka na naman. Lagi. Okay, si Jay ron, si Jay. Sige, sige. Ay kagawalan na Jessica atoan nang i-raise ng concern niyo ni Sir Batoy regarding ana. But I will try my best jud nga murag ipa-record sa imong end, but not with the other orgs tungod kay ang imuha magud kay Mayor's League. So all mayors should join the said organization. So Okay, Jay. chill lang. Wait ko Yeah. sa update ha. Yes, yes. So mag-answer sa ko sa mga messages. Yes? Nakaginon? 15 mong tentative nga team building ba? 15 15? November 15. But kanang naay possibility ma-move pa siya. Yeah, I think pod kay mapagingon lagi nilang ko lagi lang Henry nga kanang karon kaning week nga kaning proposed tabo manggod is weekday for midterms. Then if ako pa ni siya ipa-move jud nato og next week kanang wala pa ko ka-receive og update gikan ni Rhea regarding with the intramurals kay niya na po to sila nga mag-pursue sa intramurals ana nga week. So mahagbong nga mawa ang tabo, mawa sa lugar if ako pa i-move og laing dates. And also naka-prepare na pud kuani og sa mga posting nato nga dates. So ako jud i-push nga November 11 balag midterm siya. And I know kita man tanan pud na nagali ko exam pud na nga day but we will make time lang for us to have this tabo being celebrated kay dugay na nato ning gihuwat. So, mag-answer sa ko og kanang mga messages from from Rhea, Jane. Pwede i-sort of rotation na lang ang events like og magpa-mini events kay sabutan ang flow niya aron di mahog nga simultaneous tanan. Actually pwede po nato ning sabutan regarding with the rotation. Like in the morning pwede ang magpa-event una kay ang mga town orgs, then in the afternoon pwede na magpa-events ang mga co-curriculars, extra and religious para mabahin pod since or maybe morning ang mga co-curry, extra o religious the afternoon ang towns kay daghan-daghan pod ang towns man. Pwede ra nato na tan-awon pod unsay best. Regarding with the membership profile, di ba ana to sa Sir Batoy na ipa-specify ang voluntary contribution? Does that only apply sa katong registration fee or appealan sa namo butang mga fines as voluntary contribution? So kani nga part regarding with the agreement, pwede ninyo ibutang not only the registration fee but about sa mga fines po ninyo. And pwede po ninyo like i-overall na lang siya nga word gamiton. Like let me check ha. So for example, since nag-collect naman most of us nag-collect naman og kanang membership fee, pwede ra po nato gamiton ang word nga I voluntarily agree to contribute to the funds of the aforementioned organization. Like for all na ni siya bitaw. Then para dili lang pud ma-question inyong side, it will be best if mag-provide mo og kanang list og asa madung ang amounts. So breakdown list in short kung asa madung ang funds. Like what we did in UAPSA sa akong organization, since it's being connected with the nationals, ang national naghatag namo og breakdown list og asa kadung ang membership. So para dili mo ma-question sa inyong mga members, pwede po ninyo na buhaton i-breakdown list ninyo og asa madung ang ilang funds. And pwede sa kanang sa registration fee or sa membership fee, ibutang ninyo ang kanang breakdown list. Then if nanapod mo laing fees nga na ibutang lang gihapon ang breakdown list para dili na sila magsig pangulit ninyo o di mo ma-question nila. Namoy ka po na ikahatag. Hello, I may need to step out from the meeting room in a few minutes. Urgent matter. Okay.
Take care, Urs. So napailayang questions regarding with the tabo before I proceed with the posting of materials or posting dates. Other questions? Okay, I think wala may kanang nag-raise of hands or nag-comment. So I'm going to proceed now regarding with the posting of materials. So let me share my screen again para makakita mo sa akong calendar. Okay, we don't have any finals. I mean, we don't have any final calendar yet. So let me show my okay. Makita ra ba ang calendar? Paki-confirm if klaro ra or dili. Yes, nakita ra dyan. Okay, good. So mao din ni siya guys ang for the month of October. So halos kada week na joy event and I want to give you a heads up the reason why nga no mag-start tag posting inig November 4 it's actually because dili na ko ganahan tabunan ang acquaintance party sa Baiso. So para mas mutaas ang ilang para mas mutaas ang kanang surprises nato sa Baiso instead of posting it before November 3, mag-start tag-posting og materials sa atong page karong November 4. So, disregard the HNU Recognition Day, nanay kuha na. So, ma-open ni siya. So, November 1st, I will start following the organization page na. And 71, 72 or 71 organizations ang ni renew karon nga year. And to be honest, mas daghan siya tag organizations compared sa HNU nga 40 organizations siya na nila. Kay more into extra and kokori manggod ang ilang mga orgs. While us is more into town orgs, which is good kay one of my advocacy as well. One of my advocacy for this term is to be more into community involvement. So nindot po siya paminaw nga daghan tag town orgs nga nakig-connect sa mga LGUs and para dili ra man known ang BISO but to have a better connection with the community. So nice pod kayo nga daghan ang town orgs nato karon nga school year. So on mo ni siya, mo ni ang calendar. Wait, let me set up. So, morning calendar, again, November 1, we'll start to follow your organization pages. On November 4th, after the acquaintance party, we will start now posting the material 1 at 10 a.m. And it's about the event of Mugna sa Panagiusa. Kanang kuan, PubMat, isa lang na siya. Then at 5 p.m., i-post po namo ang tanang names sa official orgs nato for this fiscal year or for this academic year. And on November 5th will be the material 3, posting of games and activities. Mosulod na ani katong upat ka games nga gi-present ato for the students. And dili na nako i-upload og post agatong booths design like katong sa org design sa inyong booth kay kuan na inyuha ra to siya and basin ba maabihan sa ubang student nga pwede sila maghimo-himog ila so basin ma-confuse na sila so di na nako i-upload post kato lang for major events nga gi-propose. And then on November 6 mo nagka ng posting material 4 katong program flow. And on November 7 akong gi-move ang profile blast nato o posting of officers and organization presidents on 7 p.m. So anak nga time ta mag-profile blast. So regarding with the profile blast, makabuot mo kung sa nga picture niyong kuanan mag-send lang mi og kanang frame
para kamo na mag-upload sa inyong photo and lahi po tong i-post po sa CSO page nga katong posting of officers and organization press. Lahi po to siya nga picture. So pwede to ninyo i-share sa inyong each orgs then kaning kuan profile plus pwede po na nato buhatan after sa inyong share sa inyong post. So on November 8 to 10 mo na ni ang countdown 3 days, 2 days, 1 day, mo na siyang countdown. Then, Tabo Day na ang Inig 11. Then, 12 and 13, mo nag-posting of photos nga mga na-capture. Mo tong ni-chat po ko ninyo guys if naaba mo yung mga mahatag nga logistics and graphics members para dili po ta mahasol ani kay to think nga kani nga week nga gi-propose nato nga tabo is midterms week. So lain pud kayo kanang ihatag ra nato tanan ni Louie. And knowing nga si Louie ka OJT siya karon and busy jud po siya. So matong mag-require ko each orgs nga mohatag og duha ka tawo, isa para sa logistics and isa para sa creatives. So ato na storyaan later. Let me continue regarding with the November 14. Yes. So November 4 regarding with the discussion I had with Rhea, November 14 to 18 after the midterms, mao ni ang intrams nga tryout. Mao ang propose and mao pa giingon ni I forgot the name sa katong head aning sa intrams. Then intramurals week daw ang 21 to 25. So mo tong gibakantin ako ning duha ka week and dili ko musapaw kay basin ilang i-pursue ang intramurals and wala pa ko ka-receive og notifications coming from Rhea kay busy po siya kay klase ba nila karon nga week. So wala pa ko na disturb niya pero basin mo update ko ani and we'll try to see if ma-move ba tong tabo or di. Then we will also have a recognition day on November 28 and this is the time nga kanang ipanghatag na mo ang certificate nga kanang fully renewed na mo. Certificate pod agatong nga ni-attend last first assembly pag September 22 and magstorya pod ta regarding with the merch after na sa tabo kay para dili ta magsapaw-sapaw og mga buhatonon og hunahunaon. So after na sa tabo ta magstorya regarding sa kanang merch nga atong i-propose. So mao ra ni for the month of November. Again, tabo proposed date November 11, then intramurals week after, then recognition day. So next up, na may pangutana? Say una ko balhin is JJ. Pagtarog storya diha Henry. Mayon. Na ba may pangutana? Regarding with the proposed dates. I know most of you kay okay. Na meeting SSG for Aquid. Okay, good. Sige lang kanang we'll send the dates later man pod. So, namoy pangutan na namoy concern regarding with the tabo date kay if maka-receive na kog notif nga dili madayon ang intramurals then we'll move the tabo. Kay ay kana nakasabot ra pug ko ninyo is not yet signed pa man said and there's a possibility na ma-move siya. Kuan kanang wawa kana maka-update ka regarding with the intramurals kay if dili magud madayon ang intramurals then I will move the date sa tabo. Try na kog si kon si press after sa among meeting. Sige. Kay mao man gud ang proposed date but ma-move ra man tanang pug kanang ma-move ra pud nato tanang preparations ana
So, mo to siya. Pero mao lagi to i-refrain sa lang nato ang pag-announce sa date since dili pa magud Sure. siya final gyud. Sure. So, Kaya pwede ron ra pud na I will consider that one, nga di sa i-announce ang date, but that is just a proposed date. So, wala pa man po nag-i-announce sa mga ano pod, mga members ata. Murag ang OP sa pod mga nakahibawan as of the moment. naa But, ni naabot na ko nga message gani karon pa. for sure, uy, Naa lagi. Ginoo ko. Kinsa mo na sakop. Imo mo na. Ginoo ko. Sige. Sa karon di sa nato nasturyaan, supposedly manggod ganinang buntag to kapapirma ko ni Ma'am Nebria na wala magipasod ang mga estudyante. Mo tong wala ko kapapirma. But yes, maybe masturyaan na ni siya next week or maybe next week. Sabutan pa nato balik. So, mo to sa tabo guys. Namoy pangutana regarding sa tabo or na may concern. Kay if wala mo proceed ta sa language to use for future events. And by the way, katong mga SSG ay pwede na mo leave kaya naman day mo meeting pod with the ano. So if walay pangutana then mo proceed ta sa language. So this one kay yes wa? Na lang kanang clarification. Oo. Kato bitaw sa imong gipakita nga AD, naa man gud adto ang katong boot camp sa first years. Oo. So katong games nga katong best in spelling, itong tulo ka games, that games was supposedly sa boot camp to siya nga event. And then sa AD pod kita ko sa AD nga napa siya nakabutang adto nga boot camp. So unsay kuan magyud ani? Yes. So kato siya freshman man di ba tong gi-propose niyang Rayana, but I changed it and applicable na siya sa tanang students. So dili na siya for first years and gikuha pod nilang Rhea tong Mr. and Miss face to face bitaw nga supposedly apil sa kanang tabo. Ila pong gikuha mo nang kanang face to face sa inyuha. I mean sa kanang acquaintance party. So katong bootcamp dili na to siya para sa freshmen lang, para na to sa tanang students. So But unsa man still boot camp gyapon tawag? Yes, bootcamp gyapon siya tawag. Gi-remove ra ang katong word nga freshman. And gipulya siya students bootcamp na lang. So mahog siya nga duha siya ka activity which is the tabo and the boot camp. Oo. Yes wa. Okay, sige. So yes, mao to siya. Giusa to siya organization tabo and students bootcamp ang tawag. And before it's being called as organizations tabo and freshmen's bootcamp. Then giusab lang kay dili na siya para freshmen lang but for all students na siya. Sure. Katong mga meeting sa ano. Nakipangutanaw wa? Kanang sa man mahitabo ng katong bootcamp afternoon? Ika-afternoon. Okay, kay aron i-clarify lang pud sa tanan kay di ba na magkahay small events ang each org. So aron makuan pod clarify na event pod as a whole in the afternoon. So most likely wala tay small events na in the afternoon, tama? Mahagbong siguro nga na but depende man gud na sa org if pwede ba sila if kanang morning ba sila magpa-event or day. Kay ang sa kuan man gud pod sa tabo bakante na ang 8:30 to 12 noon. So I think maka-participate ra pud tanang students anang morning para sa mga mini events bitaw. Oo.
kanang sa bali mahog siya nga morning na lang tong mga gagmay nga events each orgs. Kay lain man gud nga naay ga event as a whole in the afternoon nya napag ga lahi-lahi nga event so wala unity. Yes, yes. Mao po na akong gitanaw pod pero katong rotation, I will check kung unsaon ni pagkuan. Kay mabahin naman po nato ang 8:30 to 12 noon para sa rotation nga gi-request ni Rhea Escalona. O kanang with regards So, sa rotation, unsay pasabot sa nganong i-rotate man? maybe because naay mga I mean, I think tungod na sa mga kanang students nga daghang giapilan nga orgs. So maybe ang iyang pasabot anang rotation kay kanang while like kanang sila una mo pahatag og small events then after ana pwede na mo proceed ang students sa laing org. Mo siguro na iyang pasabot sa rotation sa mini events. For example, first hour, mga town works, then second hour, courses, nga na. Oo nga na. Okay, thank you. Well, case. And wa palihog kuha ha, ayaw kalimot ka ng ask ni Rhea regarding with the intramurals. Kaya mara pa nagiwat na ko nga date man. Sure. Thank you. So, kanang okay, 1 hour na ta kapin. So, das pasasun nato ni siya. Language to use, TI. Next discussion regarding with the language to use. Kay murag para na if sa akong side manggod murag kapunay na taga-use og kanang Bisaya nga words like duot nga words. What if mag-use taglaing language like Spanish word para maiba? Or do you still want to use the Bisaya nga duot nga words for the events in the future? Unsay mas bet ninyo? So, ngani na lang since di kayo maningog ang uban, raise hand if ganahan mo nga mag-usab ta og kanang language nga ipang title sa mga future events nato. Like for example, since connected man tayo with the Spanish, then we can use Spanish words or Latin words. So, if ganahan sige ngani na lang, if ganahan mo nga mo-continue ta og use og kanang mga duot nga Bisaya nga words, please raise your hand if ganahan mo nga mopadayon ta sa paggamit og mga duot nga Bisaya nga words. Kaysa, karon pa yun, Para sa na mga message na events. ho, sakop sa mga organization is sent. Tabo, mugna sa panaghiusan, November 11. Sure, Palanguot engineering student. Sakop nimo. we just go. Sakop nimo, Jema Jing. ato na i-check. So, ako sa iyapon pila ni Kuan. So 19 ang kabuok ni raise og hands nga kapunay na to gamiton ang duot nga Bisaya nga words para sa atong mga future events. And how about dili pwedeng alternate press like dili necessary nga Bisaya tanan na pay Spanish depende sa mga agreehan sa mga kadagkuan. Pwede ra po ni siya nga idea but ngani na lang let's raise our hand if mo agree mo nga mag-use ta og Spanish and Bisaya word like alternate as what being proposed by kay if we keep on using Bisaya words mangod like duot nga words murag magkapunay na magbalik-balik na gamit sa word ba kay sa HNU po nagamit po sila kanang mga lawom nga Bisaya nga word so murag ma-common na siya kadugayan and medyo lami sad paminawon if mag-Spanish. So raise your hand if mo agree mo nga sa ha?
Ari ko sa English. O like kanang iano na to, dili ra ta mag-focus og Bisaya nga word. Like pwede ta mo go on para sa Spanish and English, depende sa type of event nga atong i-held. So maka-G ra ang kuan, like dili ra ta mag-focus sa Bisaya nga duot. We can go for Spanish and English. So raise your hand if mo agree mo. Kay daghan para batag events nga may tabo, ginahinayan na nato og kanang himog AD. Okay, good. 30, okay, 31 hands. Okay, good. So mo to siya. Language to use for the future events, Spanish, English, and Bisaya. And we'll check and we'll have like quorums na lang sa group chat if unsay nindot paminawon nga title. So dili ra ta mag-focus sa Bisaya. Okay. So okay, good. So last thing nga atong storyaan kay it's already 9 p.m. and na may buhatan for sure. Regarding with the creative members, so again, each org, I need at least 2 members coming from your org nga nga willing mutabang para sa graphics and logistics. So to give you a heads up regarding with the logistics, mauni sila ka ng mga photographers, videographers, stage decoration, anything physical nga lihok ko nun, mauni sila ang matawag nato nga logistics. While graphics, sila na maghimo og publication materials nga i-post nato sa Facebook, and maura po na ilang buhaton sa graphics or make og video editings lang sa graphics. So again, representatives or organization press nga nakaron, please go prepare og duha ka tawo and bangayo ko sa ilang name and FB link and mo drop ko karon sa Google Form. Mag-drop ko sa Google Form, not Google Form, sorry. Google Sheets di ay sa para ma-drop ninyo ang ilang links and name. So before you leave this meeting, kindly check the inbox. There is sorry. Kindly access the form for the attendance. Kay ani po mi mag-base. Naka-screenshot na po ko ka ng list of names katong mga nibalhin sa SSG. So nothing to worry. Kanarang mga naa diri karon. Please go access a form and answer. It will just take for about 2 to 3 minutes. I will end the meeting at 9:10. Jay, I have something to ask. Okay, question. Okay, go. Marunong question. So, unsay angay buhaton aning naay non-Baisuans nga gusto mo join or magpa-member sa organization? I know nga ba dili siya pwede, diba? So, unsa may ato ang di ba, or depende ron po ni sa organization, no? For example, sa ato namang gayuban nga members nato ay taga ato ang municipality nga students nga ganahan mo join sa town organization. So unsa man nato na pagkuan? Okay. Siguro na pag-accept nila nga pwede sila. Regarding with that, wala pa actually ko kastorya nga concern ni Sir Mark. Okay, sir. But as of now, stay hold lang nato sila. Kay Walay might town org change, no? naa sila town org isa, but I think it's for Tagbilaran lang.
Okay. So 31 man to no recognition day. Yes, yes. Manang day nga mo-attend Okay. ka oy. Ha? Manang day nga Oh, mo-attend ka. I will try to ask di na lang pod if ever kung maka-ask ko. Kung if ever man sa ilang students nga na kung ganahan ba nga na ay unsay dagan. Mm. Kay wala gyud na ang kung concerned ba kay sa HNU manggod katong nag-ask ko nila co-curricular and extra and religious yung dagdaghan nila didto. Mhm. Not nya bali sa tuwa ba and kita more into community involvement but murag mo try kog ask ni Sir Ana katong mga ganahan magpa-member nga dili taga Baiso. Mhm. Murag madawat raman pod siguro sila. Oh, pagpadagan lagi sa kuan ni sa kanang CBL kay siguro mag-additional lang siguro no kay di ka sa CBL man kay by suwan di ba nga na. Yes, yes, pwede ra So I pod. think pwede ra siguro ka ng with the coordination or collaboration with no nga na siguro no. Pwede ra pod i-add sa ano CBL like katong Oh, mga non-Baiso ones nga mapa-member. na by suwan. Sige mo to nangolekta po ko sa mga names kay sa group chat na to sa group chat na yung mga nan by suwan nga ni appeal ato ba. To. Ato na siya ipa-acknowledge. And by the way, what's kanang nag-raise of hands man good. Let's start with Jamaica. Murag ganina ra ni siya. Jamaica na kay As. Ay wala ni tingog. How about League of Low-Y Scouts? Ara. Ay, Okay, okay, good. Go ahead, Jamaica. Si Jamaica sa una. ay sa kato nang ganiha nga katong mo raise bitaw sa hand. Okay, okay. Miss Arat from League of Low-Y. Dili Question? kanang dili ko ka-access sa link. Mo redirect siya. Mo gamit kog laing email dire. Or Try to personal? use daw. Try to use a different email. Kay ang nagimo man good kay si EL. Kay Okay. supposedly mag-roll call man ta ganina. But niya na si Sir Mark nga tungod sa kanang limit ra daw ang time niya matong magpa Google Forms na lang. Try to use your Viso email daw. Sige, mo Yan si Marvel. ng sir ha? Sige, say thank you. How about Renz? Ni hands up si Renz ganina. Nakita ko ni Renz. Boyson. Meron na sige diyan. Okay, okay. How about Anne, Baby Lane? Hi kuya, I have a question. About Mhm. sa orgs bitaw. Naay mga uban ako nga kauban sa choral nga nag-ask if okay ra ba daw nga mo leave sila sa ilang town org since daghan na daw sila giapilan nga organization like ilang major daw kuno nga organization nya major nga sa ilang course nya sa choral pod nya lahi pod nga org. So okay ra ba daw if mo leave sa ilang town org? Yes. For that thing, for that concern, Anne, dili na mahapak tong bag-o na tong membership profile form. Kay depende na sa student if ila ba tong permahan or dili. Kay kato nga form na po dito ang agreement. And if dili jud sila mohatag adto, pasabot ana nga dili sila ganahan mo join sa org. Though there might be a possibility, this is just a possibility ha. Don't make use of this as a confirmation, but I want to make sure nga ang mga town orgs matagan pod og prioritize or ma-prioritize pod sila. So maybe there is a possibility nga sa town org mag-agi una ang signing of clearance, and if wala sila town org, then that's the time nga mo proceed sila sa
co-curricular, extra, and religious. That will be the thing nga akong i-propose for the signing of clearance. Para dili pod ingon nila nga murag gamay ra nato ang pagtan-aw sa town orgs, and para murag ma-fair pod siya gamay tungod kay dili compulsory ang pag-join sa mga town orgs nga mao jud kina-concernan jud kaayo. Okay, Kuya So, Perez. Thank yes, you. yes. And mo-drop ra ko later sa sa forms para na may ka-open. So, nag-raise og hand si Wawa. Yes, Wa? Hello. Hello, Wa. Nag-raise kag hand. Kuan Nakita ka mo na na? with regards ra sa katong new membership form kana sa ato siya ma-apply. You may start actually giving it on Monday or maybe tomorrow. You can also do that one. I will drop it tonight. Tanan excuse letter, membership form og katong creatives nga link para ma-access ninyo tanan sila. Maibutang pa na ako siya sa AD Primer Kit. So I will send the link pod sa Google Drive. Okay, thank you. Okay. So, wa man sige question ni si Jamaica. Okay, nag-raise og hand si Arot. Yes po. Yes, good evening, press ka na mo drop kag balik sa link or sa Oo. group na lang. Yes, mag-drop ko balik sa link sa Primer Kit para ma-access na po ninyo kay natabunan na jud to siya kaayo. Sa katong attendance press ay kanang ako tong sa League of Luway. Okay. Di ka po kaka-access? Ay, nawala siya sa in-call messages kay bag-o man nga email. Okay. Send ako balik. Wait, sorry. Thank Okay. you. Nasend na? Thank you. So, welcome. So, ang tumagon na po na ako. Good evening, required bata ng orgs nga mag-set up sa booth. For me, if wala jud mo'y kakuha og funds, depende na sa inyong resources. So, mas best gud unta og kanang maka-set up mo kay para makita sa tanang estudyante. Kay actually even though College of Engineering and Architecture week siya nga klase, pwede man makasud ang taga-laing department ana nga day. So, mas maayo og maka-set up jud mo, and if magkamalisod, pwede po mo makatry og pangayog materials sa SAU office, and pwede sa mo mag-amutanay sa imong organization, like sa imong members. Good evening. Regarding sa two persons name, FB links nila ang pangayoon. Kana siya, if sa creatives yung pasabot ana Angel, mangayo ko sa ilang full name and FB link, and imo na siya i-attach sa Google Sheet nga akong i-provide after this meeting. Okay raman sad to do collaboration with other orgs para masayon ras mga student press, no? Yeah, you can also do a collaboration, like for example sa town orgs, pwede po sila makikollab sa laing organization, like example from Daways, ganan makikollab ang Panglaw, pagsabot-sabot lang mo ug unsaon ninyo ang booth. Pero if in case kamo ang winner, isa ra biya ang prize nga mahatag ha. Like kitay first mo, kana ra nga 3,000 yung bahinon sa inyong duha ka org. Pwede ra kayo na. Hello, regarding sa non-bisuans nga ganan mo sa MOAPIL, how about offering associate or affiliate members for non-bisuans? Medyo di pa ako katubag ani, but I think they will be provided with the same membership form, but medyo ikuan lang siya, i-revise lang gamay para applicable pa siya for non-bisuans. So, we'll take considerations regarding with those non-bisuans that are willing to join to our town orgs, and we will have a discussion panel with Sir Batay. How about na gusto mo apil sa town org nga nag-eskwela sa laing